Okay, meron tayong issue ngayon. Handbrake shoe ayaw kumagat or parking brake niya. Isuzu for chip 1. Isuzu Elf. Check natin yung adjuster. Ayan, ina-adjust ko kung lalapat. Kaso ayaw pa rin. Kaya ginawa ko, mukhang wala ng lining. Kasi hindi ko masyado makita yung lining pag sinisilip kasi nakapaangat yung truck. Kaya ginawa ko dyan, kinalas ko na lang. Ayan, natanggal na. Binuksan ko na, ubos yung lining lahat. Siguro naitakbo ng driver to, hindi niya naramdaman na nakakagat yung handbrake niya, yung emergency brake. Ayan, kaya binilhan ko na rin ng bago yan. Ayan, assemble ko na to. Nakabit ko na yung bago. Ginagabit ko yung brake lever nya dito sa may brake shoe. Nakakabit yan sa kabilang side. Meron yan na C-clip na lock dyan sa dulo ng pin nya. Ayan, i-press nyo lang ng plies para mag-lock siya, para hindi na mahugot. Dito kasi nakasabit yung kable para pag hinatak mo, sisipa yung brake shoe na lalapat dun sa drum, sa brake drum. Saka yung kakapit dun. Ayan. Okay, ito ikakabit ko na siya. Ayan, ikabit mo muna yung kable para hindi mahirap mamaya ikabit. Ayan. Ayan, papasok lang dito sa kable yan. Medyo mahirap to kasi sa ilalim tayo, napupuing-puing pa tayo. Ayan, pinapasok yung kable. Kakabit natin naman yung shoe hold down spring and pin nya, yung may pinamaliit tapos may parang dalawang washer tsaka may spring. Ito yung nag-hold sa brake shoe para hindi malaglag. Ayan, kabit ko na tong shoe holder spring and pin. Maliit to kaya medyo mahirap ihawakan. Okay, ayan, okay na, nakakabit na yung shoe holder nya. Ayan, kakabit naman natin yung kabila. Diyan yung nakakabit naman sa kabila yung stopper nya, stopper ng brake shoe, para pag bumalik siya hanggang dyan lang yung pag-isara nya, yung pagsara ng brake shoe. Yan yung nagpipigil. Pati yung pag sipa nung brake shoe, yan din yung tumutulak sa kabilang brake shoe. Pag hinatak mo yon, doon yung pag hinatak yung kable, yung lever na yon, dyan nakatuko din yon. Pag hinatak mo yon, sisipa din yun sa kabilang brake shoe. Kaya sabay silang bubuka para kumapit doon sa drum, sa brake drum. May isang spring yan na naka-hold din sa kanya. Ayan, no? Ayan, nakalambitin siya. Ayan, kailangan nakakabit yan kasi pag wala yan, pwede siyang malaglag. Pag nalaglag yan, alam na, kakalso yan dyan sa loob. Magwawala yung yung brake shoe sa loob. Magtutukod-tukod yan dyan. Kailangan nakakabit yan. Okay, kakabit ko rin yung shoe holder nito.
yung holder, spring and pin tawag dyan, yung parang yung pinamaliit na yun. Tayo may dalawang parang washer na nakaupo sa gitna na may butas, tsaka spring na maiksi. Yun yung nag-hold sa brake shoe nya para hindi siya malaglag. Yan, nakabit ko yung pin. Hindi lang masyado makita kasi medyo nakadistansya yung camera natin kasi mahirap ang sitwasyon. Ayan. Okay. Kapit na natin yung holder nya. Ngayon, itong ano naman, stopper nya. Ito yung nagtutulak-tulak sa dalawang brake shoe. Ito yung sisipa sa kabila para bumuka. Tapos may ano yan, may return spring yan silang dalawa magkabilaan. May spring sa kabila, return spring sa kabila, kabilaan yan. Nasabit lang yan sa taas. Tapos may stopper pala yan sa dulo nya. Yun yung tinutukuran sa ibabaw. May stopper dyan na flat washer. Tapos dyan nakasabit yung return spring. Ayan. Sinisintro ko lang tong stopper nya para pag hinatak tutukod ka agad pag hinatak yung handbrake lever sa taas. Yan, sinusungkit ko ng flat screw kasi hindi kaya ng kamay. Ito yung return spring nya na to. Okay. Ayan. Tapos pag nakabit na, check nyo rin kung walang sumasabit kasi minsan lumilihis yung nya, yung spring, yung return spring. Okay, kikabit ko na tong adjuster nya tsaka itong return spring sa may adjuster din. Tong return spring nya to yung kasama sa stopper, return spring na stopper pa ng adjuster. Ayan. Itong adjuster na to, ito yung kaganyan, malayo na yung brake shoe pag hinatak mo yung handbrake. Medyo malaki yung hatak mo bago dito ka mag-a-adjust niyan sa adjuster na to. Ayan, nakabit ko na siya, tsaka yung spring. Ayan, titistingin na natin to. Ikakabit natin yung brake drum nya. Tapos pag nakabit yung brake drum, ikot-ikotin natin kung may sabit. Ito yung drum nya, halatang halata na nagba-brown. Yan yung indikasyon niya na tumukod yung handbrake habang tumatakbo siya. Kaya hindi niya na i-release ng todo yung handbrake. Kaya yung mangyayari dyan, iinit siya. Pag uminit siya, magbabaga yan hanggang sa makalas yung brake lining nya, yung lining. Ayan. Iniikot ko yan. Swabe naman. May maririnig mo, may kunting sabit. Kunting-kunti lang, pero okay lang yan. Kasi sagad naman na yung adjuster. Hindi na tayo maka-adjust pa ng mas mapaliit pa siya. Sagad na yan. Kaya ayos na yan.
Wala naman siyang sabit, napakalambot ikutin. Babalik na natin yung cover niyang maliit. Yung butas na to, dito yung butas, ito yung silipan niya. Kung okay pa yung brake shoe, tsaka dito rin nag-a-adjust sa butas na yan. Sinusungkit ng flat screw yan dyan, yung adjuster na pabuka or pasara ng brake shoe. Dyan nag-a-adjust yan, yung lock na yan, yung may tornilyo natin im-im. Binihit ko lang ng plies, pero higpitan natin yan ng tinimim na wrench. Ayan, higpitan ko yan sakaling mawala pag umandar. Pangit kasi pag wala ng takip. Mababa ba? Sakto lang. Okay, ayos na yan. Nagabit ko na lang yung propeller shaft niya. Ayan, ito na. Sinalpak ko na kaagad. Nahuli yung ating CCTV. Ayan, pero sinalpak ko na yan. May 4 yan na bolt. Nut pala na 17mm. Tapos may lockwasher. Okay, ayos na. Sabit na lang natin mga tornilyo nito, higpitan para panatag na yung loob ng driver dito. Kasi kahit palusong or paakyat, kahit uminto siya, pag in-emergency brake niya, okay lang. Tsaka napaka-importante nitong handbrake na to, yung emergency brake sa sasakyan. Okay, sa mga viewers ko dyan, pa-like, subscribe, comment na rin kung may ma-comment kayo para kung may kailangan tayong baguhin, makaka-adjust tayo. Salamat sa panonood, saka sa suporta nyo, para kahit papano makabigay tayo ng mga idea sa mga gustong mag-DIY or makakuha ng idea sa ganitong klaseng paggawa. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless you. Okay, ayos na yan. Ito yung pang last natin na panghigpit. Ayan, ayos.